Hello everyone, so sa video na ito, bibigyan ko kayo ng introduction sa pneumatics. We'll start off with yung basic components na ginagamit sa pag-simulate. And then, I'll show you an example kung paano ba ginagawa ang direct at indirect actuation following the OR logic and AND logic. So, without further ado, let's begin. So, ito yung reviewer na ginawa ko nung ako yung nagtitik ng subject na ito. So, ito yung mga basic components na ginagamit. So, for the actuators, we have single acting cylinder and double acting cylinder. So, kung makikita nyo, may dalawang symbols dyan. Itong symbol na to, ito yung ginagamit kapag sa drawings or yung traditional way of drawing. Ito naman yung makikita nyo sa pneumatic simulator. Sa double acting cylinder naman, ito yung ginagamit sa drawing. Ito rin naman yung nakikita sa Festo pneumatic simulator. Tas yung actual look of the component. So, kung makikita nyo sa single acting cylinder, isa lang yung butas. Kasi spring return siya. So, kapag may hangin dito sa kabila, tutulak niya yung piston. Tas kung wala ng hangin, automatic siyang mag-re-return. Dito naman sa double acting, kapag may hangin na nag-cause para mag-extend yung piston, kailangan din ng hangin dito sa kabila para bumalik yung piston sa retracted position niya. Kaya may dalawang butas dito. So, ayan. Next, meron tayong push buttons. So, ito usually yung ginagamit para magbigay ng signal dun sa processors or dun sa mga cylinders. So, ang typical na ginagamit ay yung 3-way normally closed push button actuated and spring return directional valve. So, sa isang video, tuturuan ko kayo kung paano mag-name ng directional valves. So, for this video, turuan ko lang muna kayo kung paano mag-simulate gamit ang Festo pneumatic simulator. So, next naman, itong mga processing valves, ito yung ginagamit sa indirect actuation. So, again, kapag indirect actuation, gumagamit tayo ng processing valves or final control valves. Ito ay yung either yung 5-way pneumatically actuated on both sides or pwede ding spring return directional valve. 5-way kasi 5 yung parts niya. Again, I will show that in another video. So, ito naman yung actual look niya. Typically, ang 5-way ay ginagamit para sa double acting cylinders kasi as you can see, dalawa yung outputs niya, dalawa rin yung inputs niya. Next, meron tayo roller or 3-way normally closed roller actuated on both sides, directional valve. So, ito yung symbol niya. May parang bilog doon. And then, ito yung actual look niya. Next, ang processing valves natin. So, ito yung ginagamit sa OR logic. Ang tawag dito ay shuttle valve. So, sabi nung prof namin, itong bilog na to ay it represents a ball. Tapos, dito papasok yung hangin dito sa dalawa. Tapos, ito yung output ng processing valve. So, kapag may hangin na pumasok dito, or signal, tutulak niya yung bola papunta dito, tapos mag-flow yung air or yung signal papunta sa output. Kapag naman dito, pwede rin, tutulak niya yung bola papunta dito, tapos may air or signal na mag-flow palabas sa output, papunta sa actuator or dun sa cylinders natin. So, ito yung physical or actual look niya. As you can see, meron din namang symbols yan. So, ito yung inputs, and ito yung output. Next, ito naman yung ginagamit para sa AND logic. Ang tawag dito ay dual pressure valve. So, as you can see, yung actual look niya, meron ding dalawang inputs and isang output. And lastly, we have yung manifold. Manifold and yung T-fitting. Itong manifold, nakakonect ito sa power supply or dun sa compressor. And ito yung nagpro-provide ng air port sa iba't ibang components. So, itong mga components, makikita nyo, kailangan pa rin siyang i-connect sa supply. And next, we have yung T-fitting. Ito ginagamit siya typically para dun sa simultaneous actuation ng cylinders, which I will be discussing in another video. Ginagamit siya for controlling multiple cylinders, pwedeng dalawa or tatlo, tapos either sabay na magre-retract or sabay na mag-extend. So, ayan, punta na tayo sa simulation ng pneumatic circuits. So, first, try natin gumawa ng OR logic gamit ang single acting cylinder. So, ito yung single acting cylinder. So, ang OR logic ay kailangan ng
kahit isang input para mag-extend itong cylinder. So, ipapakita ko muna kung paano siya gawin using a direct actuation. Kailangan natin ng push button. So, again, gagawa tayo ng OR logic. Direct actuation. This is direct actuation. So, kung makikita nyo, yung ginamit kong valves ay normally close kasi walang air na nagflow dyan. Okay, so i-connect na natin. And then, susunod, lalagyan natin ng supply yung mga push buttons natin. Supply, power supply. Ito. Then, connect natin sa 1. Port 1. Yan. Okay, so, try natin i-simulate. Dapat, ang mangyayari dyan, kahit na isa lang yung ma-press dito, dapat mag-extend yung cylinder natin. Kahit isa lang. Not necessarily na dalawa. Kasi nga, OR valve siya. So, either this push button or this push button will cause the cylinder to extend. Yan. Okay, so sa end valve, sa end function naman, kailangan natin ng dalawang push button para mag-extend ang cylinder. Yan, so, connect natin sa another power supply. So, as you can see, dun sa OR function, nakaparallel yung dalawang inputs, dalawang push button. Sa end naman, naka-series yung dalawang push button. Meaning to say, once na, para mag-extend itong cylinder natin, kailangan ng dalawang push button. So, try natin. Para ma-hold to, pwede natin palitan ng D10 switch. Pero for this example, we'll be using a regular switch. So, to do this, we can click the control button, then click that, tapos control that, tapos click. Okay, ayan. So, as you can see, kapag isa lang yung na-press, hindi siya mag-extend. Kasi nga, kailangan ng dalawa. And, once you release the buttons, magre-retract yung cylinder. Ngayon, this is direct actuation. Paano naman kapag indirect actuation? So again, let's make use of another single acting cylinder. And then, gagamit na tayo ng processing valves. Final control elements. So for this, for the OR function, we'll be using shuttle valve. Kasi, yun yung may dalawang arrows. Okay, so push button ulit. Natin yan ulit. Connect sa power supply, and there you go. So, dapat ganun pa rin yung mangyayari. Kahit isa lang yung ma-press natin na push button, mag-extend dapat yung cylinder. Ngayon, gawin naman natin yung dun sa end. Single acting. Cylinder. And then for our processing valve, gagamit tayo ng dual pressure. Ito. Dual pressure valve. Then another push button. This time, pwede nyo nang pagtapatin yung push buttons. Then, i-connect natin ulit sa power supply. Diba, madali lang siya. So, ayan. Kapag end logic, dual pressure ang ginagamit, dual pressure valve. Kapag OR logic, shuttle valve. Okay, so, hindi siya nag-forward. Hindi rin siya nag-extend. Kailangan dalawa. There you go. Tapos, kapag i-release yung push button, dapat kusa siya ang mag-retract dahil nga, ang ating cylinder ay spring return. There you go.
Okay, so that's it for today. For our next video, papakita ko naman sa inyo kung paano naman kapag ang ating cylinder ay double acting cylinder.